Hayop! China nag-traitor na naman sa Pinas. Eto mga tol, mula to kay Pinoy Mystery Channel. Isa sa mga paborito natin tong YouTuber, no? Mga barko ng China umaaligid malapit sa isla ng Palawan. Ilang kilometro lamang ang layo sa Balabac. Well, panoorin na lang natin to mga tol at bigyan natin to ng reaction video. Pero bago yan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe kay Pinoy Mystery Channel kung hindi ka pa nakasubscribe sa kanya mga tol. Nakalagay po ang link sa ibaba at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Mga barko ng China umaaligid malapit sa isla ng Palawan. Ilang kilometro lamang ang layo sa Balabac. Matatanaw sa karagatan ang pinakamalaking sasakyan ng Chinese Coast Guards at ilang mga barkong pandigma. At ngayon mga tol, pabalik-balik sila ngayon sa Ayungin Shoal. Mga tol, mukha yun talaga target nila ngayon. Saka sa Skoda Shoal. Ilang araw pa lamang ang nakalilipas matapos ang insidente sa Ayungin Shoal at walang humpayang pagronda ng mga inchik sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na hindi lang nagpapatrolya ang mga inchik sa Sabina Shoal. Ang mga ito ay nakahandang pangharap sa mga nagnanais pumasok sa kanilang 10-dash line. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Mainit ang balita ngayon hinggil sa nagaganap sa South China Sea o West Philippine Sea matapos ang pamimirata ng mga inchik sa Ayungin Shoal kung saan isang lalaki ang natapyasan ng daliri noong rumampa sa vessel ng Philippine Navy ang isang bangka ng Chinese Coast Guard sa tabi lamang ng Sierra Madre. Bukod pa dyan yung mga naunang pangharas at ilang beses na pag-water cannon sa mga Pilipino. Ayon sa tagapagsalita ng China, ang ginawa ng kanilang Coast Guard ay were professional and restrained. Mas malakas ang loob ng PLA na ipag-iitan ang kanilang pangaangkin sa buong karagatan mula nang binigyan nito ng kapangyarihang arestuhin ang sino mang Pilipino na dadayo sa loob ng kanilang 10-dash line. May mga nagsasabing walang masamang balak ang mga inchik dahil mabuting kaibigan ng mga komunista. Malaki raw ang takot nila sa Diyos. Ang pang-agaw ng arma sa Philippine Navy ay isa lamang daw misunderstanding ng matalik na magkaibigan. At ang pagputol raw sa daliri ay maihahambing sa sumpaan ng magkapatid. Kumbaga, blood brothers na sila. Wow! At ang pagpasok ng PLA Navy sa EEZ ng Pinas ay isang pagmamalasakit ng China. Kumbaga, binabantayan lang nila ang karagatan para sa atin. Yun ang sinasabi ng mga pro-China mga tol. Meron na ako napanood na ganun dati na binabantayan daw, wag daw nating sabihin ano sila, no, pro-China, pro-environment daw sila mga tol. Kasi ang ginagawa daw ng China ay pinoprotektahan daw nila ang karagatan laban sa mga naninira, sa mga nagda-dynamite fishing, sa mga nagsa-cyanide, nagawain daw ng mga Pilipino. Sabing ganon. At yung Ayungin, yung Scarborough, yan daw ay may lagun doon yun daw ang breeding area o breeding grounds ng mga isda at pinoprotektahan daw yun ng China. Sabi nila. Alright? Ng China. Kumbaga, binabantayan lang nila ang karagatan para sa atin. Marami sa Pinas ang naniniwala sa mga pinagsasabi ng mga inchik at nahumaling ang ilan sa napakagandang ugali ng mga komunista. Mga model citizen daw. Pero may mga netizens na hindi nagpapauto. Simula pa lamang ng buwan ng Hunyo, madalas na ang paglarga ng Chinese Coast Guard sa kanilang nasasakupan. Katulad ng pinakamalaki nitong barko at mga sasakyan ng PLA Navy,
ilang kilometro ang layo sa Palawan. Kung matatandaan, noong ika-4 ng Hunyo, nagsagawa sila ng isang ensayo, ang amphibious drill, kung saan may mga hovercraft pang kasama. Ang barkong Hainan, ang amphibious ship type 075 na noong ika-14 ng buwan ay namataan sa Subi Reef o Zamora Reef na dati nilang nilagyan ng military outpost. Makalipas ang ilang araw, nakarating ito sa Sabina Shoal o ang Escoda Shoal na may layo na 140 kilometro sa Palawan. Marami ang naghihinala sa sunod-sunod na pagdagsa ng mga barko. Ika-11 ng buwan ng Hunyo, namataan ng Philippine Navy ang 3 sasakyan ng Chinese Coast Guards at mga 13 militia vessels malapit lang sa Escoda Shoal. Pagkatapos, ika-19 ng buwan, araw ng Miyerkules, 4 na pandigmang sasakyan naman ng Chinese Navy, ang mga destroyer na Luyang III at Renai, kasama ang oiler na Fuchiat at ang frigate na Jiangkai II ay nakita mga 4:00 ng hapon na tumatawid ng Balabac Strait. Ito yung makipot na daanan mula sa West Philippine Sea papuntang Sulu Sea na nasa pagitan ng Balabac sa ibaba ng Palawan Pero mo hanggang dyan nakarating na sila at Bangi Island sa itaas ng Borneo. Bagamat ayon sa AFP, ito ay ruta ng mga international vessels. Pero may nakababahalang motibo ang mga komunista. Joining right now to talk more about the threat of Communist China is the Gatestone Institute Pero may warship dumadaan doon. senior fellow. He's author of The Coming Collapse of China. Ayon sa Standard Operating Procedure ng AFP, nagpakilala ang 4 na barko at pinahayag ang kanilang pagtawid. Pero marami sa social media ang nagparinig ng kanilang pagkairita dahil nga sa 20 kilometro lamang ang layo ng 4 na warship mula sa Palawan. Hindi dyan natapos ang pagpasok ng mga Chinese Navy dahil paglipas lang ng ilang araw, ika-21 ng buwan, nakita muli sa bayan ng Balabac ang 2 na namang sasakyang pandigma na may bandilang inchik at yung isa ay may tatak na numerong 105. Halos 1 kilometro lamang ang layo ng dalawa sa isla ng Onok. Ang paglapit ng PLA Navy at Coast Guard ay talagang nakababahala. Kababahala talaga. Sumabog ang balita hinggil sa mga Chinese warships na umaaligid sa isla ng Palawan nang inatake ng mga inchik ang Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Hindi na nasasaway ang mga walang galang na gawain ng mga inchik at halos pumarada na sila sa Palawan dahil sa sobrang lapit ng kanilang mga barko sa isla. Actually, parang nakaantabay na nga sila di ba? Yung mga warship ng China nandoon banda, nakaantabay na sila kung ano man ang maging banggaan, napakalapit lang ng mga warship nila at madaling makakaresponde mga tol. Di ba? Kasi nga ang ginagawa nila mga tol, pinoprovoke nila yung Pilipinas para tayo unang magpaputok. Di ba? Lahat ng pang-iinis ginagawa nila kasi kapag tayo unang nagpaputok sa kanila mga tol, eto na nakaantabay na yung mga warship nila pasabugan na agad tayo niya mga yan pag yun ang nangyari. Ang isa pang nakababahala ay ang pagdating sa Palawan ng barkong binansagang The Monster o ang Halimaw. Yun yung Nagsimula ito yan, noong ika-17 ng buwan nang lumayag mula sa base sa Sanya na nasa isla ng Hainan. Ito yung malaking islang nakahiwalay sa ibaba ng China. Tapos pumunta ito sa teritoryo ng Pag-asa Island na kontrolado ng Pilipinas. Patunay na walang paki ang mga inchik sa EEZ ng Pinas. Tama. Patunay na wala ring pakialam ang China sa international law, sa UNCLOS at saka sa 2016 Arbitral Award natin na naipanalo. Wala silang pakialam doon. Para sa kanila, sila ang almighty at sila ang nangingibabaw sa lahat ng mga batas na yan. Anong katrayduran ang pinamalas ng mga inchik? Medyo nahirapang tuntunin ng Philippine Coast Guard ang dinaanan ng dambuhalang Halimaw sa kabila ng sukat nito, 12 toneladang bakal sa ibabaw ng karagatan.
Dumiretso ito sa isla ng Pag-asa pero hindi roon nagtagal. Naglagi ito ng isang gabi sa Zamora o Subi Reef na ginawa nilang outpost na nasa bandang kaliwa ng Pag-asa. Tapos, bumaba ito papuntang Union Banks at pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Malaysia at Brunei, ika-20 ng Hunyo. Paglipas ng ilang araw, medyo nawala ito sa pananaw ng Coast Guard pero natagpuan muli at bumalik sa teritoryo ng Pinas. Sa ikinagulat ng mga otoridad, pinatay pala nito ang tracking system. Para saan? Para hindi makita sa radar. Ilang araw naglabas-pasok sa teritoryo ng Pinas ang pinakamalaking barko ng Chinese Coast Guard pero may ginawa itong isang palihim. Pinatay nito ang tracking system sa barko, ang AIS o ang Automatic Information System. Ayon sa maritime professionals, na kapag pinatay ng isang barko ang kanyang AIS, tinatawag itong nag-go dark o nagdilim. Ayon sa pahayag, ginagawa ito ng mga bangkang pumapasok sa mga pinagtatalunang teritoryo ng EEZ. Ng illegal. Marahil para walang makaalam kung saan nakararating ang barko. Oo. Kaya siguro, huli na ng namalayan ng Malaysia ang pagtawid ng The Monster. Walang duda na ilang beses na itong pumasok sa EEZ ng Pinas na hindi natin namamalayan. Dahil sa pinapatayang AIS ng barko, akala siguro ay makakalusot. At hindi rin pa ganun ano yun, no, ka-updated at saka hindi rin ganun kaganda yung teknolohiya natin, yung radar natin mga tol para sa mga ganito. Datapwa naka-turn off ang tracking system ng barkong ang Halimaw. Ginamit ng ating Coast Guard ang Dark Vessel Detection Technology para masundan ang mga inchik. Lingid sa kanilang kaalaman na alam natin kung nasaan sila. Oh. Kumbaga, nakaisa sila. Meron pala tayong ganun. 'Di ba? Meron pala tayong ganun na kahit patayin nila yung ano nila, yung track detect ano nila, eh malalaman natin kung asan sila. Alaman na alam natin kung nasaan sila. Kumbaga, nakaisa sila pero naisahan din. Hindi nila maikakaila na alam natin ang kanilang illegal na gawain. Ika-23 ng Hunyo nang ito ay pumasok muli sa ating teritoryo, sa Commodore Reef at Panganiban Reef. Tila papalapit na ng papalapit sa isla ng Palawan. At ang akala nila, walang nakaalam. Dire-diretso ang walang modong kabastusan ng mga balahurang inchik sa lawak at sa patag hanggang marating ang Escoda Shoal, ang lugar na tinambakan nila ng mga wasak na corals. June 24 nang kumambyo ito pakaliwa ng Sabina Shoal patungong Second Thomas Shoal o Ayungin. Isang linggo matapos naganap ang pag-atake ng Chinese Coast Guard sa Philippine Navy. Mga 60 kilometro ang layo sa Palawan. Dahan-dahan itong dumaan pataas sa El Nido, sa Coron, diretso sa Baho de Masinloc at sumama sa iba pang mga barko. Ika-26 na ng buwan nang binuksan muli ang tracking system nito. Hindi nila alam na nasundan ng Pinas ang bawat labag sa batas na pagpasok sa ating EEZ. Kalat na sa social media ang kabastusang ginawa ng China mula pa noong binomba ng tubig ang resupply mission sa Sierra Madre. At ngayon, nagpakita na naman ito ng katrayduran at hindi mapigil ng mga netizens ang kanilang galit. Kung susuriin ang rutang ginawa ng barkong The Monster, mapagtatanto na ang dinaanan nito ay ang gilid ng kanilang 10-dash line. Isang pagtitibay na ito ay sa kanila. They are marking their territory. Sa madaling sabi, anuman ang nasa loob ng kanilang teritoryo, kahit bahagi pa ito ng EEZ ng Pilipinas, ay kanilang pag-aari. Bukod dyan, ang paglayag ng palihim ng Halimaw ay babala sa buong Pilipinas. Nagagawin ng China ang lahat, kahit katrayduran. Tama. Ayon kay Chester Cabalza, ang presidente ng IDSC, na wala raw tayong dapat na ikatakot sa barkong The Monster nang dahil sa simbolo lamang daw ito ng kanilang kapangyarihan. Marahil totoo, siguro na ito ay isang simbolo ng mga komunista ay hindi mapagkakatiwalaan. Diba? Kaya sila gumawa ng ganong kalaking barko para masabi lang nila na ganito kami kalaki. Ganito kami kalakas. Ganito kami kamakapangyarihan. Pero yun nga, kahit patayin nila yung tracking device nila mga tol, wala, nasundan pa rin pala sila ng ating Coast Guard at nalaman na gumawa na naman sila ng katrayduran.
Anong aral ang Hirap mapupulot talaga dito? kausap nito mga tol. Ang pagdagsa ng mga barko mula China sa ating EEZ, lalo na ng pinakamalaking vessel ng PLA Coast Guard, ay talagang nakababahala para sa mamamayan ng Pilipinas. Totoong simbolo ito ng kanilang kapangyarihan, pero higit sa lahat, simbolo din ng kanilang kawalangyaan. Pinilit man na itago ang tracking nito sa mata ng otoridad para hindi masundan. Pero natuntun pa rin ng Philippine Coast Guard ang bakas ng halimaw at mga iligal na ginagawa nito. Sabi nga nila, matalino man ang matching, napaglilinlangan din. Ang galing no, meron pala tayong ganong klaseng tracking device, radar. No, kahit magpatay sila ng IS nila mga tol, nalalaman natin kung nasan sila. At ngayon, booking, bistado mga tol. Etong China na wala talaga, hindi talaga sila ayos kausap. 'Di ba? Wala talaga sila sa ayos kausap. Buksan mo ang iyong Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.